Sa ibang balita, tapos na po ang ikatlong round ng peace talks sa Rome, Italy. Sa pinirmahan nilang joint statement, nangako ang National Democratic Front of the Philippines na pairalin pa rin nila ang unilateral ceasefire. Tiniyak naman ng pamahalaan na mamadaliin ang pagpapalaya sa mga political prisoner. At mula pa sa Rome, Italy, nakatutok si Rafi Kili. Hanggang sa pagtatapos ng ikatlong round ng usapang pangkapayapaan dito sa Roma, hindi na itago ng dalawang panig ang kanilang sentimiento. Bilangong politikan! Palayain! Palayain! Bilangong politikan! Sahot trabaho! Kapayapaan! Sigaw ng bayan! Kapayapaan! Kapansin-pansing wala sa seremonya si NDF Founding Chairman Jose Maria Sison matapos siyang dalhin sa ospital sa huling gabi ng negosasyon. That he's recovering well, and I think I speak for everybody when I say that I hope that he will be back on his feet within the next few days. Sa closing statement ni Sison na binasa ni NDFP Senior Advisor Luis Alondoni, nagpahayag siyang sa susunod na round ng negosasyon, mababanag na ang pagtatapos ng usapan sa mahalagang isyu ng socio-economic at political and constitutional reforms. When the fourth round of talks comes, the goal of finishing the unified drafts of the CASER and the CAPCR shall be in sight. We can be ready for the founding of the Federal Republic of the Philippines in 2018. We would like to see more fruition in these efforts towards achieving peace. Sa pinirmahang joint statement, hihingi ng NDFP ang kopya ng bagong security plan ng militar, ang Oplan Kapayapaan. Nagkasundo rin sa prinsipyo ang dalawang panig na libreng ipapamahagi ang mga lupa sa mga magsasaka bilang bahagi ng social economic reforms. At nangako rin ng GRP panel na tutulong mapalaya sa pamamagitan ng presidential clemency ang tatlo pang natitirang NDF consultants na convicted na sa kanilang mga kaso. Makasaysayan pa rin ang usapang pangkapayapaan dito sa Roma kahit hindi na pagkasunduan ang isang bilateral peace agreement. Sa joint statement, nangako ang pamahalaan na mamadaliin ang pagpapalaya sa mga political prisoners at nangako naman ng NDF na mananatili ang isang unilateral ceasefire. At sa susunod na buwan, magkikita sila para pag-usapan ang interim bilateral ceasefire. Mga magandang panimulang hakbang para sa fourth round ng usapan sa Abril. Mula dito sa Roma, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Sa isang pahayag, sinabi ng Malacanang na walang dahilan ng Amerika para hindi tanggalin sa listahan ng mga itinuturing na terorista si CPP-NDF Founding Chair Joma Sison. Paborin daw dito si Pangulong Duterte. Patuloy daw na uusad ang peace talks at hindi ito maapektuhan ng anumang alingasngas.